Hala, ginabi na ako. Nakakatakutan pa naman dahil sa balitang may kumakalat-kalat na aswang. Wala naman sana magpakita sa akin dito. Nanang ko po, ano yun? Akala ko dadagitin ako. Mona, anong ginagawa mo dito? Paano ko may makakita sa'yo? Di ba't sinabi ko na sa'yo na magtago ka lang? Si Kevin ba yun? At sino naman si Mona? May kakilala ba kaming Mona? Aswang? Hindi. Si Kevin yun, di ba? Hindi siya magkakaroon ng ganong uri ng connection sa isang aswang. Sana pala. Sana hindi na lang ako namiloso po noong nagkukwento si Kevin sa amin nun. Ayan tuloy na karma ako. Patawad po. Patawad po, hindi na po ako uulit. Nang marinig ko sa pangalawang pagkakataon ang kwentong Ang Matipunong Albularyo at Diyos ang Bangkilan, kung saan naging magkaibigan ng isang albularyo na binihag ng mga bangkilan at ang bangkilan na nagpalaya sa kanya. Aminado ako na naging pilosopo ako. Bangkilan, aswang, kwentong kotsero lamang yon. Sa loob-loob ko, iniisip ko na kung sakaling may buntot ang aswang na makikita ko, ibubuhol ko yon sa liig niya. Ibibigay mo sa akin ang anak nyo. Pero wala akong alam sa pagpapalaki ng tao. Kaibigan, ito ang unang beses na magkakaroon ako ng kaibigan. Wala akong kaibigan na tao. Mga kakilala, kabatian, pero walang masasabing kaibigan. Pareho tayong may utang na loob sa isa't isa. Kung ganun, maraming salamat. Hindi kita malilimutan. Kahit pangalawang beses ko nang naririnig ang istoryang yan, hindi ko pa din magawang ignorahin na itinapon ng bangkila ng anak niya, di ba? Anong maganda doon? Hindi niya tinapon. Pinili niya mabuhay yung bata. Pero ibinigay niya sa isang estranghero? Tinuring niyang kaibigan yung albularyo. Tanda ng pakikipagkaibigan ang pagbibigay ng anak sa isang estranghero? Hindi. Tanda yun ng pagtitiwala. Ipinagkatiwala ng bangkilan ang kanyang anak sa albularyo. Dahil pinagkatiwalaan niya yun. Ang tiwala, pundasyon ng pakikipagkaibigan. Oo, ganun nga. Paano kung traidorin ka ng kaibigan mo? Mawawala ng saysay ang tiwala na ibinigay, hindi ba? Ano sa tingin mo, Lily? Tama naman ako, di ba? Ewan ko. Hindi ko masasagot yan. Pasensya ka na ha. Nakakabagot ba yung kwento? Hindi naman. Ang ganda nga nung kwento dahil sa sinseridad nung albularyo. Natutong magtiwala yung bangkilan, tapos naging magkaibigan pa sila. Medyo napaisip lang ako. Tungkol saan? Sa pera? Hati tayo. Puro kakalokohan eh. Ano bang iniisip mo? Kung totoo ba talaga yung mga bangkilan? Sabi ni tatay, oo. At naniniwala ako sa tatay ko. Bakit wala pa din tayo nakikita? Kung totoo sila, bakit wala tayo nababalitaan na may nakakita sa kanila? Wag lang bangkilan, kahit aswang na lang. O kahit ano pang uri ng aswang. Seryoso ka ba dyan? Bakit mo naman gugustuhin na makakita ng aswang? Paano kung gawin ka nilang hapunan? Para patunayan lang na totoo sila. Ang hirap kasi ng puro kwento lang, di ba? Parang kayo ng tatay mo. Tanggi kayo ng tanggi na hindi kayo babaero pero ang dami ng patunay na iba't ibang babae ang kasama niyo. Gusto mo ba talaga makakita? Malay mo, pagbigyan ka ng pagkakataon. Uy, Meryl. Sineryoso mo naman ang sobra yung pagkausisa ni Lily sa aswang. Kung may magpapakita ba sa akin haharapin ko siya ng buong tapang. Baka ibuhol ko pa yung buntot niya sa leeg niya kung may buntot man na magpapakita sa akin. Ilang araw pa ang lumipas at may nagpakita nga. O mas tama,
na may nakita nga ako. Isang magandang babae na parang nililok ang katawan. May malaking pakpak na parang sa dambuhalang paniki. Nang gabing yun, ako ang mismong halimbawa ng huwag mong hamunin ang pagkakataon nang hindi ka subukin. At sinubok nga ako. Abot-abot ang pagsisisi ko. Pero nangyari na. Gaga ka kasi, Lily. Bakit ka kasi nagsalita ng ganon? Kauwi lang po ako ng ligtas, please. Pangako po, hindi na po ako magiging ubod na piloso po. Siguro kahit konti na lang. Nandito na po ako. Pamano po? Magpalain ka ng... Sige, Lola. Magpapahinga na po ako. Abay, ano nangyayari sa iyong bata ka? Biyernes, ika-4 na araw ng Abril, 2025. Nasa isang private resort kami sa May Gumaka nang maisipan kong sumulat sa inyo. Ito ay matapos kong marinig ang isang upload nyo na pinapakinggan ng isa sa aking mga apo. Dear Madam Venus and Team Aswang Diaries, isang maaraw na pagbati mula sa veranda ng aming nirentahang private resort. Ako po si Lilian. Tawagin niyo na lang po akong Lily. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan na may kinalaman sa aswang noong panahon ng aking kabataan. Nakaipit po sa sobre ng aking liham ang Xerox copy ng ilang pahina ng aking diary upang maging gabay ninyo sa pagbabahagi ng aking kwento. Kung sakali na inyong mapili ang aking sulat. Nagsimula ang lahat, isang araw ng Sabado, buwan ng Setyembre, taong 1975, nang mapadpad ako sa mapayapang probinsya ng lolo namin. 27 anyos ako noon. Akala ko kaya ko nang gawin ang lahat, ngunit hindi pala ang hanapin ang bahay ni Lola. Saan na nga ba yung bahay ni Lola Imelda? Lagot ako nito. Hoy! Hindi ko kasalanan kung talagang hindi ka kagusto-gusto. Mabuti nga at kinaibigan ka. Kung nagpakasal man sa ibang lalaki yung babae, hindi ko yun kasalanan. Hindi ako palpak. Sadyang may limitasyon lang ang espiritual. Hindi porket binigyan kita ng orasyon, makukuha mo na lahat ng hiling mo. Ay! Ha? Hindi ako nasaktan. Okay ka lang ba, miss? Nako, sorry. Ay, sorry talaga. Hindi ko sinasadya na madaganan kita. Mas okay sana kung magpapasalamat ka. Hindi naman sana namimilot ako. Pero ang totoo niyan, sinadya ko talaga mabagsakan mo eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakita ko na pabagsak ka, kaya Ah! Ay, salamat. walang anuman. Masaya ako na natulungan kita. Ako si Kevin. Lilian, tawagin mo na akong Lily. Bago ka dito? Dayo ka no? May kategorya ba na nagsasabi ng dumadalaw sa lola? Lola mo ba yung... Uulitin ko. Kung nabigo ka man, siguro dahil mas masahol pa ang anyo mo sa Ang kampanya. ali na yun? Ay, hindi yun yung lola ko. Buti naman. Kilala mo ba siya? Parang sa intindi ko, magagamot yata siya. Sabihin na lang natin na parang ganun. Kakilala. Okay, sige. Ay, masusuntok ko yung matandang lalaki na yun eh. Amado, huwag kang manakit. Naiintindihan ko. Pero hindi ibig sabihin nun ay mananakit ka na. Nadadaan sa mabuting usapan ang lahat ng bagay. Hihingi-hingi ka ng tawad ngayon. Eh dapat kayo na mo pag ginawa yan, lintik na to. Nasaktan ka ba, Using? Okay, tigil-tigil mo Perlito, ha? Huwag mo akong mapasiklap-siklapan ng karisma mo. Hindi yan tatalab sa akin.
Rosing, tinulungan lang naman kita. Hiniling ko ba ang tulong mo? Hindi mo na kailangan humingi ng tulong. Natural lang sa magkakaisang lugar ang nagtutulungan. Pues, hindi sa akin. Ano man ang gawin mo pasikat na mabuti kang tao, kayo niyang anak mo. Hindi magbabagong katotohanan na mga immoral kayo. Rosing, alam mong walang basihan yan. Madami nang nagpapatunay. Pinag-uusapan na kayo noon pa. Maloloko mo ang mga nabubulag ng buti-butihan mo, pero hindi ako. Ano? Bakit kaya galit na galit yung alin na tumulong sa kanya? Hindi ko nga din maintindihan eh. Mula nung magkaisip ako, ganyan na si Aling Rosing. Kilala mo pala siya? Oo, tatay ko yung kinagagalitan niya. Ano? Si Kevin ay matanda sa akin ng 3 taon. Hindi siya basta gwapo. Kung hindi gwapo na parang hindi mula sa daigdig na ito. Mga matang may kakaibang kislap, ilong na parang nililok, at tikas na kaiinggitan ng ribulto ni Adonis. Unang kita ko pa lang kay Kevin, nakaramdam na agad ako ng kakaibang atraksyon para sa kanya. At sa tingin ko naman ay ganun din siya sa akin. Tay, dito! Kanina pa kita hinahanap. Kasama mo ba si... abay, sino itong magandang bata na ito? Bagong kakilala mo? Opo, siya po si Lily. Magandang umaga po. Nako, maganda ka pa sa umaga, iha. Kaya naman pala nalimutan itong anak ko na kasama niya ako. Si tatay naman. Abay, bakit? Maganda naman talaga itong si Lily. Sa tingin ko nga ay pinaghalong Amalia Fuentes ka at Lotis Ki. Ay, kayo po, hindi naman po rin kayo papahuli. Kahawig po kayo ni Eddie Garcia. Maging ang tikas niyo po. Hindi ka lang maganda, iha. Marunong ka pang kumilatis. Huwag mo sanang ikagagalit, pero ikaw ba dalaga pa? Opo, dalaga pa po. Ano bang tingin mo dito sa binata ko? Papasa ba? Oo. Lilian, ikaw na ba yan? Lola? Mano po? Ay, pagpalain ka ng Diyos. Kanina ka pa ba nakarating? Medyo po. Nakailang mali na nga po ako ng babae. Diyas ka kang bata ka. Saan ka napadpad? Sa poblasyon po. Sa Sitio 3. Ay, buti na lang pala. Nagdesisyon na akong sunduin ka. Siya ba ang lola mo? Oo. Bakit? Imelda, abay may maganda ka palang apo. Hindi mo man lang sinabi. Oh, bakit biglang-bigla ka yata? Kita naman sa lahi. Oo naman, pero syempre mas maganda ka pa din. Kalokohan mo, Perlito. Kaya grabe ang inis ko sa inyo ni Rosing. Nako, ang babaeng yon. Makakamatayan na yata ang galit sa akin. Payapa. Yun ang masasabi ko sa lugar ni Lola Imelda. Isang lugar na nakakapagpalimot ng problema. Pero sa umpisa lang pala, dahil ang nararamdaman ko na chemistry sa pagitan namin ni Kevin, siya ding magbibigay pala sa akin ng sakit ng ulo at damdamin. Dahil ang akala ko na the one, stick to 1 dozen pala. At hindi basta 1 dozen, 1 dosena at higit pa na panay na gagandahang babae. Lily, amin ang kamay mo. Alalayan na kita pagbaba. Kaya ko naman. Kahit pa, medyo mataas tong pick up ni tatay. Sige. Naku po, namula ka na. Sabi na sa loob ka na maupo. Ang ganda kasi ng tanawin. Tapos masarap din yung hangin. Ang mamula ng konti hindi gaanong problema para sa akin. Meryl! Kailan ka pa dumating? Kanina, pagkaalis niyo daw ni Mang Perlito.
Meryl, nakarating ka na pala. Mang Perlito. Oo, opo. Sabi niyo kasi pwede muna ako sa inyo. Oo naman, laging bukas ang bahay ko. Salamat. Saan kayo galing? Sa palengke lang. Saan yun? Hayaan mo, pasasamahan kita kay Kevin minsan. Ikaw? Ang ibig ko sabihin, kayo po. Baka pwede kayo po ang sumama sa akin. Nako, Ineng, mabuburyo ka kapag kasama mo ako. Matanda na ako. Mas mainam na dyan ka sa mga kabataan sumama para mas masaya. Hindi naman. Mas gusto kitang kasama eh. At saka, mas mabuting kayo ni Kevin ang lumakad. Isama nyo na din si Lily para makapasyal. Lily? Sinong Lily? Siya ang bago naming kakilala. Apo ni Lola Imelda. Ang magandang si Meryl ba yung naririnig ko? Lola Imelda! Kamusta na po kayo? Lalo kang gumaganda, iha. Ay, siya nga pala. Ito ang aking apo na si Lily. Galing Maynila iyan. Dito muna siya magbabakasyon. Ay, ang ganda po ng apo ninyo, Lola Imelda. Nakakatuwa siyang pagmasdan. Ako si Mona. Ang ibig ko sabihin, Meryl. Ako si Meryl. Lily, ikinagagala kitang makila. Ano to? Bakit parang nahihipnotis mo ako? Parang nangihigop yung mga mata niya. Meryl, pakibitawan mo na si Lily. Kanina mo pa hawak. Ay, sorry Lily. Napatagal. Ako din. Ikinagagala kitang makilala. Gusto ko tang maging kaibigan. Parang ayaw ko. Kompetensya ka eh. Oo, sige. Sige ba, maging mag-ibigan tayo. Kevin, tayo na. Dumating daw si Vinca. Kasama din si Mira. Kausapin mo na muna at parang mayroong problema. Pero tapos na po kami ni Mira nung 1 linggo pa. Mira? Ex niya ba yun? Ganun na lang. Basta tapos na, parang wala silang pinagsamahan. Parang laruan na itinatapon na lang. Kahit pa. Ayusin mo na lang muna, ha? Hindi maganda kung may problema kang pababayaan. Sige na nga. Ayusin ko na po. Lily, una na kami. May dumating lang na problema. Sige, ingat kayo. Huwag ka mag-alala. Malapit lang ang bahay ng mga iyon dito. Diyan lang sa Makaliko, oh. Po, ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Ako, ang apo ko. Mukhang dumating na ang tagsibol. Natutuwa naman ako. Si Lola naman. Ano po ba yung pinagsasasabi niyo? Ang ibig kong sabihin, mukhang may gusto ka doon kay Kevin. Hindi mo maalis ang tingin mo sa kanya. At may kakaibang kislap ang mga mata mo kapag nagkakausap kayo. Huwag kang mag-alala, apo. Boto ako sa inyo. At mukhang ganon din si Perlito. Mukhang nagkakagusto po ako sa maling tao, Lola. Nang gabing yun, matagal bago ako nakatulog, Madam Venus. Gusto kong tigilan na ang kung anumang atraksyon ang nararamdaman ko para kay Kevin. Pero may isang parte ng isipan ko ang gustong kilalanin siya ng lubos. Mahirap ding makatulog, lalo na't magdamag na walang tigil ang pagputak ng mga manok. Nang magising kami kinabukasan, sinalubong kami ng senaryo na hindi ka nais-nais. Ang aga mo naman yatang gumising. Oh, hindi ka nakatulog ng maayos, no? Opo Panay po kasi ang putak ng mga manok. Ay, oo. Napansin ko nga yun. Ano kayang problema ng mga linsak ngayon? Dati namang hindi maingay ang mga yun eh. May kaunting liwanag naman na po. Mabuti pa, tingnan ko po kung ano yung nangyari. Kukuha na rin po ako ng itlog para sa agahan natin. Ang ganda ng salubong niyo sa akin. Mga manok talaga kayo? Namuyat lang naman kayo. Naku! Talaga lang. Gagawin ko talaga kayong fried chicken! Lola! Lola! Nako po, anong nangyari sa'yo? Lola! Lola, yung mga manok ninyo!
Patay po lahat! Para pong may mabangis sa hayop na nakatuloy sa loob ng kulungan nila. Ay, ganon ba? Kumalma ka muna. Tatawagin ko sina. Tao po. Lola Imelda. Si Kevin yun ha? Oo, nandyan na ako. Dito ka muna ha. Inumin mo muna itong tubig. Lily, ano nangyari? Hindi ko din alam. Basta pagpuntok sa kulungan, sinalubong ako ng malansang amoy tapos wasak na katawan ng mga manok. Teka, bakit na nga pala nandito? Sabi nung boy namin, narinig daw niya na parang may tumili dito. Kaya sabi ni tatay, takbuhin ko na daw muna. Ilang sandali pa at dumating na din sa bahay namin si Mang Perlito. Nagdala siya ng mga tao na tumulong sa amin na maglinis. Bago magtanghali ay tapos na kami. Doon ko napansin ang magandang babae na kasama ni Mang Perlito. Tahimik lang siyang nakamasid sa amin at walang kibo. Natagpuan ko ang aking sarili na parang nahihigop at hindi makalayo ng tingin sa kanya. Ang gandang babae naman nung kasama ni Mang Perlito. May gagawin ka bang iba pagkatapos natin dito? Parang may magnito ang babaeng yun. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Ha? Napatingin siya sa akin. Nginitian niya ako. Ang ganda niya. Kung kakainin man niya ako, okay lang. Lily, bumalik ka. Huwag ka magpapadala. Ha? Ano? Bakit madilim? Hoy, kanino ka may bato? Hulaan mo, sino ako? Meryl? Bakit mo naman tinatakpan yung mata ko, Meryl? Natuwa lang ako. Nakatulala ka kasi. Baka mamaya may kumakain na sa'yo. Hindi mo pa alam. Sige ka, baka maubos ka niyan. Sayang ka. Oh, magmerienda na muna kayo. Nagluto ako ng maruya. Upo, magsiupo kayo. Tikman ninyo ang maruya nitong si Imelda. Mang Perlito, nasaan na po yung magandang kasama niyo? Si Rebecca yon. Umuna na siya ng alis. May ibang lakad pa siya. Ko, Imelda, hindi talaga nagbabago tong maruya mo, ano? Kung nandito si Kuya Carlito, mapapalatak na naman yon sa sarap. Oo, tama. Kung nandito lang sana. Tay! Nako, pasensya ka na, Imelda. Natuwa lang talaga ako. Wala namang kaso yon, Perlito. Sa puso na nangungulila, kahit ano, ay pwede magpaalala ng nakaraan. At pasaya ako na naaalala ko pa rin si Carlito. Siya nga pala, Lily. Narinig mo ba ang kwento ng ang matipunong albularyo at Diyosa ng Bangkilan? Hindi pa po. Ano yun? Kwento yon na ibinahagi sa akin ni tatay noong maliit pa ako. Bangkilan? Yun ba yung mga magagandang nilalang ng dilim? Na may malalaking pakpak na parang sa paniki? Yun nga, ayon sa kwento, dati daw dito sa lugar namin, nagkakawalaan ng mga makikisig na binata. May magkapatid na albularyong matitipuno na sinasabing may lahing engkanto ang nagmabuting loob na alamin ng misteryo. Nakikita pa ba yung mga nawawalang binata? May ilang nakakabalik, pero nasiraan na ng bait, nabaliw. May iba na nakitang butot-bulat na lang. Parang napagod ng husto at nawalan ng laman. Parang, Mami? Oo, parang ganon. Ngayon, sa paghahanap ng magkapatid na albularyo ng kasagutan, sila naman ang nadukot. Doon nila nalaman na mga bangkilan ang nandudukot ng mga kalalakihan. Bakit? Para magpadami ng lahi. Bakit sa tao pa? Walang lalaki sa mga bangkilan. At kung magkaroon man, Itinatapon nila para mamatay. Nasaan na nga ba ako? Ayun, nang madukot ang magkapatid na albularyo, isa sa mga bumihag sa kanilang bangkilan ang naging kaibigan nila. Tinulungan silang makatakas? Yung mas nakababatang kapatid na lang ang nakatakas dahil napagod ng husto at naubusan ng enerhiya ang mas nakakatandang albularyo. Doon na siya binawian ng buhay sa kuta ng mga bangkilan. Kawawa naman. Isa sa mga nakaniig ng nakakatandang albularyo yung bangkilan na nakalapitan nila ng loob. Nakasamaang palad, ang naging bunga nun ay isang lalaking sanggol. Itinapon ng sanggol.
Ibibigay mo sa akin ang anak niyo ni Kuya? Pero paano ka, Adika? Magagalit ang mga kauri mo sa gagawin mong pagpapataka sa akin. Hindi mo kailangan magbayad ng utang na loob. Ginusto yun ng kuya ko. Sige, tatanggapin ko ang tulong mo. At yun ang kwento ng matipunong albularyo at ng Diyosang Bangkilan. Eh ano nangyari kay Adika? Naparusahan ba siya? Hindi. Pinatay niya ang lahat ng bangkilan na may kinalaman sa pagkamatay ng matipunong albularyo. Magmula nun, natigil na ang pagkawala ng mga kalalakihan sa lugar namin. Naubos na ang mga bangkilan? Hindi. Dahil sa Diyos ang bangkilan na si Adika, natuto silang makipagtulungan sa mga tao. Sinasabing may mga albularyo ang kinakatulong ng mga bangkilan para ihanap sila ng makakapareha. Matchmaker? Ganun na nga. Nagsipagtandaan na tayo. Tuloy pa din ang kasinungalingan mo, ha, Perlito? At ikaw naman, Imelda. Patuloy ka ba din naniniwala sa bobong kwento na yan? At bakit naman ako gagawa ng kwento? Eh bakit nga ba Alam ng lahat dito na babaero kayo ng kuya mo. At kaya nawala ang kuya mo ay dahil sa nasalvage ng isa sa pamilya ng babaeng kinalantari niya. Walang katotohanan niyang sinasabi mo. Eh kung ganon, sabihin mo nga sa akin, sa aming mga nakaririnig, nasaan si Carlito? Hindi ko alam. Sino ang magkapatid na nasa kwento mo? Ha? Hindi ba't kayong dalawa yon? Tanging ang Diyos ang bangkilan na Adika ang pangalan ang nabanggit sa istorya. At ikaw, Imelda, huwag mong sabihin na. Roseng, matagal na natin itong pinagdidiskusyonan. Nakatandaan na din natin. At laging oo ang sagot ko. Kaya nagiging immoral ang mag-ama na yan, kinukonsinti mo. Anong klaseng kaibigan ka? Para kung walang pinagkatandaan. Usap-usapan na sila ng mga tao. Talamak ang pambababae nila at bilang kaibigan, hindi mo sila pagsabihan. Parang kinukonsinti mo pa. Rosing, manong ikaw nga ay kumalma. Tayo'y mag-usap bilang mga sibilisadong tao at hindi parang mga paslit na kulang sa pangunawa. Makakakuha ka lang, kayo, ng sibilisadong usap mula sa akin kapag sinabi mo na sa akin ang totoo. At kung sakaling, gaya ng sinasabi mo, ay may itinatago nga akong katotohanan, aanhin mo naman. Gagantihan ko ang sino man o anuman na may kinalaman sa pagkawala ni Carlito. Tao man yan o bangkilan o kahit ano pa yan. Sukdang isang lakong kaluluwa ko sa demonyo. Hindi ko maintindihan ang galit ni Aling Rosing. Pero nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Awa na pumukaw sa aking kuryosidad. Kaya naman nang minsang maiwan akong mag-isa sa bahay ni Lola Imelda, dinayo ko ang bahay ni Aling Rosing na nasa dulo ng linya ng kabahayan. Isa yung lumang bahay Kastila na may kalakihan at may magandang hardin sa harapan. Sandali! Bubuksan na! Sino bang sagarate na ire? Aga-aga. Ikaw! Anong ginagawa ng lahi ni Imelda dito? Nabanggit po ni Lola Imelda na mahilig po kayo sa lumpiang ubod. Naparami po yung luto namin kaya naisipan ko po kayong dalhan. Tira-tira? Anong akala mo sa akin, aso? Hindi naman po. Halika, baka mamaya isipin mong may bastos na kaibigan ng lola mo. Sina Perlito lang ang ganon. Ang cute ni Aling Rosing. Anong tinatawa-tawa mo? Pinagtatawanan mo ako? Walang galang na bata ito ha. Hindi po. Natutuwa lang po ako na pinatuloy ninyo ako. Ano naman nakakatawa doon? Nakita ko po ang maganda niyong hardin. Nakakawala po ng pagod. Yan ba? Nabawasan ang ganda niyan. Mula lang mawalang kapatid ni Perlito, ang kasintahan ko. Sa tuwing mababanggit ni Lola Imelda ang mag-amang Kevin at Perlito, laging puno yun ng paghanga. Tanging mabubuting bagay lang ang nasasabi ni Lola tungkol sa kanila. Ganon din si Aling Rosing. Sabi niya, isa sa hinahanga ang pamilya ang angka ni Mang Perlito
na lahi ng mga nagkikisigang albularyo. Laging handang tumulong kahit kanino, walang pinipili. Perpekto silang maituturing, maliban lang sa isang bagay. Mga babaero talagang lahi nila. Lumala noong si Perlito nang nagpapatakbo ng pamilya nila. Paano po na lumala? Noong mga bata pa kami, balita na karamihan sa kliyente nila yung mga babae. Kasi naaakit sa tatay at lolo ni Perlito. Pero nung naiwan na kay Perlito ang panggagamot, kapansin-pansin ng iba't ibang babae ang nakikitang kaulayaw nilang mag-ama. Baka naman po nagkataon na mga inirerekomenda lang sa kakilala. Amiga ng kung sinong matulungan nila. Subukin mo minsan na tiktika ng mga yan. Madali lang yan para sa'yo. Halos magkatapat lang ang mga bahay ninyo. Mapapansin mo din ang napapansin ng iba. Ang alin ho? Mga babaeng mukhang pinagsakluban ng lupa kapag papunta ng bahay nila. Ngunit paglabas, may kakaibang kislap na ang mga mukha. Tila ba nadiligan? May kakaibang kinang. Parang niromansa. Ano po? Ayaw mo maniwala. Tingnan mo. At pagkatapos ay balikan mo ako din kung hindi totoo. Aling Rosing, kung hindi niyo po mamasamain, may gusto po sana akong itanong sa inyo. Ano yon? Bakit po kayo galit kay Lola Imelda? Hindi ako galit sa kanya, Iha. Mahal ko ang lola mo. Magkaibigang matalik kami. Hindi ko lang magawang maging mahina at makisama sa pagpapaloko niya dyan kay Perlito. Hindi ko po maintindihan. Nabanggit ko sa'yo na kasintahan ko si Carlito na kuya ni Perlito, hindi ba? Opo, sinabi niyo kanina. Pablingding yung si Carlito. Palibas ay gwapo. Ikaw nang maging kamukha ni Pancho Magalona. Hindi mo ba sasabantalahin? Pancho Magalona po. Wow, ang gwapo nga. Lahi talaga sila ng mga makikisig at matitipuno. Kaya nga naging biruan na sa amin na may lahi silang engkanto at diwata. Kita naman po. Kahit nga po sa anak ni Mang Perlito. Mabait si Carlito. Masunurin sa mga magulang. Niligawan niya ako at naging magkasintahan kami sa hiling ng aming mga magulang. Parehas kasi ng mga albularyo ang aming pamilya. Parang i-arrange marriage po kayo. Ganun na nga. Pero nahalata kong nagkakagustuhan sila ng Lola Imelda mo. At batid kong nasasaktan ng lola mo sa sitwasyon. Kaya nagpa siya akong makipaghiwalay kay Carlito para maging sila ng lola mo. Aling Rosing, Pero ang hinayupak na lalaki, matapos ang pagsasakripisyo ko at matapos mapasagot ang lola mo, ay nawalang-walang hiya. At yung gagong si Perlito ang kasama niya. Sinamantala ng gonggong na nagkakawalaan ng mga kalalakihan dito at sumibad ng alis. baka naman po nadukot. Nadukot. Pweh! Kagaling naman ang dudukot na yon at talagang itinama pa na dinadala na ng Lola Imelda mo ang anak nila. Nabuntis po si Lola? Oo, buntis ang 2 linggo si Imelda sa anak nila ni Carlito nang maglahon damuho. At sa labis sa pag-aalala, para sa kumag na Carlito na yon, ay nalaglag ang sanggol sa 3 buwan ng pagbubuntis ng lola mo. Kawawa naman si Lola Imelda. Kawawa talaga. Sinong kaibigan ang hindi magagalit? Kung hindi nga lang dahil sa lola mo, pinatay ko ng hardin na yan Dahil naalala kong gago na yun Mahal niyo pa din po. Matagal nang nawala ang pagmamahal ko sa lalaking yon. Pero yung hardin na yan, sila ng lola mo nagpalago niyan. Dahil sa kaibigan ko si Imelda, kaya ko lang yan inaalagaan. Ang ganda nga po Mas maganda yan nung nakakapunta pa si Imelda dito. Nang umalis ako sa bahay ni Aling Rosing, naunawaan ko ang galit niya. Nagagalit siya, hindi kay Lola, kundi para kay Lola. Medyo nakaramdam po ako ng kaunting inggit, Madam Venus. Wala akong ganoong uri ng kaibigan. Nang makauwi ako, sinabi ko kay Lola ang nalaman ko, pero iba ang opinyon ni Lola. Kung ganon ay galing ka kay Rosing. Opo, Lola. Grabe po ang concern sa inyo ng kaibigan niyo. Mali po talaga yung Carlito sa ginawa. Ay, apo.
ako'y makikiusap sana sa iyo. Iwasan mo muna si Rosing, ha? Bakit po? Sa takbo ng isip niya ngayon ay hindi ko maikakamay sa'yo na maganda siyang impluensya. Lola, para naman po yatang masyado niyong hinuhusga ng kaibigan ninyo. Lily, una, gusto kong malaman mo na hindi ko kaibigan yang si Rosing. Pero lilinawin ko sa'yo na hindi ko siya kagalit. Ikalawa, si Rosing ay hindi talaga taga dito. Isa siyang dayo. Porket dayo, hindi niyo na pwedeng maging kaibigan. Kapakanan niyo po ang inaalala niya, Lola. Si Rosing ay mula sa pamilya ng manggagaling na manggagamot. At ikakamay ko sa'yo, Apo, na magaling din siya. Pero lumabis siya. At sa pagmamalabis na iyon, inabuso niya ang tiwala ng espiritual. Paano po na inabuso, Lola? Nagpabaya siya sa pagsisilbi sa gamit. Hindi na siya nagpakain ng dasal. At higit sa lahat, isang kliyente niya ang nagsabi na nagpatunayan nilang nangangaliwa na ang gamit niya. Maghapong nagulo ang isipan ko, Madam Venus. Naniniwala ako sa lola ko. Pero nakakaramdam ako ng awa kay Aling Rosing. Sa dami ng iniisip ko, hindi ako mapakali. Parang pinapaso ang pakiramdam ko. Nagpasya kong lumabas para magpahangin. Ang gulo-gulo ng isip ko. Ano ba yan? Uy, ay tap-tap. Bihira na akong makakita nito. Buti meron pa nito dito. Dito nang gagaling dun eh. Ano bang... Ay! Diyos ko po! Sinong nandyan? Ako ito. Si Lily. Abay, si Lily ganda nga yan, ano? Anong ginagawa mo dyan? Baka yung ano, may pumatay, may nilalang dito. Lily, akin na muna yung kamay mo. Ayan, medyo mabagal na ang pulso mo. Ano ba nangyari? May pumatay po dun sa baka. Nang maging biktima na ang baka ni Mang Baste, doon na nagsimula ang sari-saring bulong-bulungan. May kung anong pesteng nilalang ang nanggugulo sa lugar ng mga manggagamot. May ilan na nagsabing may aswang. Ang ilan naman ay mabangis na hayop. Nang maging mainit ang diskusyon, si Mang Perlito lang ang nanatiling kalmado at siyang umawat sa lahat. Napagkasunduang mag-obserba na lang muna at pag-ingatin ang lahat. Saan ka pupunta? Nalimutan ko po na isauli ang pamaypay ni Meryl. Gabi na! Ipagpabukas mo na lang yan. Alam mo namang pinag-iingat ang lahat, gawa ng kakalat-kalat na nilalang. Magdadala na lang po ako ng pamalo. Nako ka talagang bata ka, kay tigas ng ulo mo. Ha? Kevin, Anong kasalanan ni tatay doon? si Meryl at Kevin yun ah. Isa ka pa. Kung umuwi ka ba naman sa inyo, hindi ganyan na ipinipilit mo ang gusto mo. Nagpaliwanag na ako sa'yo, ah. Hanggat hindi ko nipapangalak ang anak ko, dito ako sa inyo. Anak! Tama ka na nga sa kabaliwan mo, Lilian. Tama si Aling Rosing. Babaira talaga yung mag-ama. Walang direksyon akong nanakbo. Ang tanging gusto ko lang ay makalayo. Natagpuan ko ang sarili ko na nasa harap ng isang tindahan. Tumutungga ng soft drinks mula sa bote habang hinihintay na kumalma ang aking puso at isipan. Nang pabalik na ako, doon ko nakita ang bagay na pinilosopo ko. Isang magandang babae na may magandang hubog ng katawan na may pakpak ng paniki. Ang babaeng tinawag ni Kevin na Mona. Lily, ayos ka lang ba? Opo, La. Medyo masama lang po ang pakiramdam ko.
Gusto mo bang haplusan kita ng langis ng nyog sa paa at likod? Nakakawala ng sama ng pakiramdam yon. O, wag na po, La. Aayos din po yung pakiramdam ko bukas. Ay, siya, sige. Anong gagawin ko ngayon? Ang gulo-gulo na ng isipan ko. Napatunayan ko na isa palang babaero ang lalaking nagustuhan ko. Ay nako, Lilian, boba ka talaga. Ilipas din ang lahat. Pagising ko, magiging okay na ako. Ah, nasaan ako? Ona, anong ginagawa mo dito? Paano kung may makakita sa'yo? Hindi. Bakit ako nandito? Bakit ako napabalik sa senaryo na ito? Panaginip lang ito, di ba? Nananaginip lang ako. Ano ito? Ano ba ito? Naku po! Aray ko! Ang sama ng pagkabagsak ko. Nabalian yata ako. Ang kamay ko. Ay, Diyos ko! Kailangan ko makaalis dito! Tulong! Tulungan ninyo ako! Tulungan ninyo po ako! Wag! Wag! Bangungot! Kala ko talaga magiging hapunan na ako. Lilia po, gising ka na ba? Bakit po? Ano nangyari, Lili? Bakit ka namumutla? Butil-butil ang pawis mo at ang lamig mo din. May masakit ba sa'yo? Dadalhin na kita sa ospital. Wala po ito, Lola. Nananaginip lang po ako ng medyo masama. Ay sige, kung yan ang sabi mo. Magbihis ka na at pupunta pa tayo kina Perlito. Bakit po? Ano pong meron? May natagpo ang dayo sa Talahiban. Kaninang madaling araw. Inihinala na biktima ng aswang. Dahil sa natagpuang katawan ng dayo, nagkaroon ng maliit na pagpupulong ang matatandang manggagamot. Nag-aalala sila na may aswang nakakalat-kalat sa aming lugar. Binala kong sabihin ang nakita ko noong gabi, pero pinangunahan ako ng pangamba. Sinong maniniwala sa akin kung sakali? Anak ng bantog na albularyo, may ugnayan sa isang aswang? Baka masabihan pa akong naninira. Sa wakas, natapos na. Pero sigurado ko ba sa sinabi mo na biktima ng isang talimuwang ang natagpuang dayo? Katawan na sinaira ng dugo, dinukutan ng mata at puso na hinigop mula sa bibig. Nawawala pa ang hiniliit ng kaliwang kamay. Isang talimuwang lang ang may ganong pamamaraan. Ano yung talimuwang? Isang uri ng aswang na may madilaw na balat at baliktad na kulay ng mata. Baliktad? Itim ang busilig o yung puti ng mata. Pagkatapos, puti ang alikmata at inlaan o mas kilala sa tawag na pupil at iris. Ano kayang uri ng pangako ang nalimutan noong dayo? Pangako? Anong kinalaman nun? Mga tao na nakakalimot sa pangako nila ang binibiktima ng mga talimuwang. Ay, nakakatakot naman. Kumusta ka naman, Lily? Ngayong malakas ang paniwala ng karamihan na may aswang nakakalat-kalat, hindi ka ba nakakaramdam ng tuwa? Meryl, anong klaseng tanong yan? Sino namang matutuwa sa ganitong sitwasyon? Pero naaalala ko na sinabi ni Lily na gusto niyang makakita ng aswang. Oo, tama. Sinabi ko nga yun. Ngayong may inatake na, hindi malayo na makakakita siya. Hindi ba, Lily? Pero hindi tama na isipin mo na matutuwa si Lily na makakita ng aswang. Walang tao ang sinumang matutuwa na makakita ng nilalang ng dilim. Ganun ba? Ang hirap namang intindihin. Lily, pasensya ka na sa akin. Akala ko lang matutuwa ka. Wala akong masamang ibig sabihin. Ayos lang yun. Kasalanan ko din naman. Kasalanan ko din naman na nagkagusto ako sa lalaking babaero. Lily, huy! Ha? Ano yun? May sinasabi ka ba? Pasensya na hindi kita narinig. Sabi sa'yo, hindi ka naririnig. Sabi ko, sumama ka sa amin ni Meryl mamaya.
Pupunta kami ng bayan, baka may bibiling ka. Yayayain din namin si Mang Perlito. Hindi nga daw makakasama si tatay sa atin. Abala siya, kaya tayo na lang daw. Ganon? Pero gusto ko siyang makasama sa atin. Makapasyal man lang sana siya. Pero sasama ka sa amin, hindi ba, Lily? Ay, pasensya na. Hindi ako makakasama. May gagawin ako mamaya. Kahit saglit lang. Sige na. Gusto ko din makasama ni Meryl. Hindi eh. Pasensya na talaga. Sa susunod na lang. Kung ganyan ang magiging reaksyon mo sa di pagtanggap ng imbitasyon ni Kevin, sana sumama ka na lang. Kaysa hayan at nagkakahanda-habay ang nguso mo. Mano Pola, nandito pa po pala kayo. Eh bakit parang iniiwasan mo si Kevin? Iniiwasan? Hindi naman po. May problema ba? Wala naman po. Kung yan ang sabi mo, papabayaan kita. Pero kung kailangan mo ng makakausap, andito lang ako. Papakinggan kita. Salamat po, Lola. Lily, habang hindi pa naaayos ang problema ng kumakalat na aswang, iwasan mo muna ang umalis ng mag-isa. Naiintindihan ko po. Kahit ang makipagkita kay Rosing, ay iwasan mo na muna. Bakit naman po? Kawawa naman po ang kaibigan nyo. Nag-iisa na nga po tapos pababayaan pa ba natin? Kaya ni Rosing ang sarili niya. Kita mo't hindi naman dumating. Kahit nung ipatawag para dumalo sa pulong ng mga nakakatanda, wala. Baka po kasi ramdam niya na hindi naman siya makakatanggap ng maayos sa trato. Eh nire-respeto pa din naman namin siya. At pinapahalagan din namin ang mga nalalaman niya. Kay rami niyang natulungan noong kasagsagan ng kanyang kakayahang espiritual. Pero nadatnan ko po siya noon sa terminal. May lalaking nangaaway saka sa intindi ko po dahil yata sa palpak na ginawa niyang orasyon. Dating kakilala at iginagalang na manggagamot si Rosing. Minana niya ang tiwala ng mga tao mula sa mga magulang niya. At maging siya ay may likas sa kakayahan din. Dangan nga lang nang nalihis siya ng landas. Hindi po ba nadaig lang siya ng ibang manggagamot dito? Kung sino ang makakatulong at may kakayahan, responsibilidad niya ang magbigay ng tulong. Sa espiritual, wala yang salitang daig. Maliban sa usapang masama laban sa kabutihan, kung saan ang mabuti ay palaging magwawagi laban sa kasamaan. Pero iba si Rosing. Iba? Ano pong ibig niyong sabihin sa iba, Lola? Mas pinapahalaga niya ang katanyagan kaysa ang tumulong ng bukal sa loob. Nang magsimulang pumalya ang mga orasyon at ritual niya, isinisisi niya iyon sa kliyente. Sa halip ay magpaliwanag ng maayos o di kaya humanap ng solusyon, nako. Baka naman po may mali dun sa ginawa ng kliyente o kaya may hindi po nasunod. Walang mali sa kahit kanino. Nagkataon nga lang talaga na hindi dinidinig ang tawag niya. Pinutol na ng mga gabay ang koneksyon nila sa kanya. Hindi na siya maaaring maging albularyo. Sa kabila ng paalala ni Lola Imelda, ninais ko na makausap si Aling Rosing. Kahit pa sinabi ng lola ko na pwede ko siyang kausapin, hindi ko magawa. May alinlangan kasi ako dahil kaibigan ni Lola ang sangkot. Hindi ko alam kung paniniwalaan niya ako at ayoko din na masaktan siya sa malalaman niya. Bagay na pagsisisihan ko pala kalaunan. At siyang magiging isang aral ng aking buhay. Aling Rosing? Aling Rosing, si Lily po ako. Tao po? Anong ginagawa ng apo ni Imelda dito? Inutusan ka ba nila para sunduin ako? At hikayatin na dumalo doon sa pagpupulong nila? Hindi po. Ang totoo niyan, may gusto po sana akong isang guni sa inyo. Ah, ganun ba? Pasensya na po kayo sa abala. Hindi naman abala, Ineng. Ay, halika, tuloy. Doon tayo sa may veranda ng bahay. Upo ka.
Narinig niyo na po siguro ang tungkol sa natagpo ang dayo? Umalis ka na kung yan ang ipinunta mo dito. Hindi po. Pero konektado po ito doon. Bibigyan kita ng sakit kapag ako'y niloko mo. Sige lang po. Hindi naman po ako nagloloko. Bueno, ano bang gumugulo sa'yo? Aling Rosing, halimbawa po, nalaman niyo na sangkot o kaalam sa isang masamang gawain ng kakilala niyo. Tapos, Tapos kalapit ang tao na yun ng kamag-anak niyo na malapit din sa inyo. Ano pong gagawin ninyo? anong masamang gawain naman yon? Ipagpalagay na po natin na may kinalaman sa aswang. Aswang? Ang totoo po kasi niyan, Aling Rosing, nakakita po ako ng aswang. Nakakita ka ng aswang? Opo, noong mismong gabi, bago po nakita ang katawan ng dayo, kinaumagahan. Nakita ko po ng malinaw ang aswang. Naiintindihan ko. Naiintindihan niyo na po, pero hindi ko pa po natatapos ang sasabihin ko. Ako man inin, nais na ring matapos ito. Kaya naman, hayaan mong tulungan kita. Mali, magtulungan tayo. Talaga po? Oo naman! Salamat po. Maraming salamat po. Hindi talaga ako nagkamali ng desisyon na sa inyo po lumapit. Matanong lang kita, Ineng, ha? May sinabihan ka bang iba tungkol dito? Wala po. Ang totoo niyan, kayo lang po talagang sinabihan ko. Naniniwala po ako na maiintindihan niyo ako. At nagpapasalamat ako sa pangunawa at tiwala mo sa akin. Hihingi lang sana ako ng ilang araw para makapaghanda ako. Ano bang araw ngayon? Linggo? Magkita tayo ng gabi ng Martes. Siguro mga bandang 6:00 ng hapon. Sige po, dito po ba tayo sa bahay ninyo magkikita? Hindi. Doon na tayo magkita sa kung saan mo nakita yung aswang. Alam niyo po ba kung saan? Oo, doon na tayo magkita. Sige po, Martes, 6:00 po ng hapon. Ay, nako, hinapon na pala ako. Lubog na ang araw. Oo nga ano. Medyo madilim na rin. Aalis na po. Bakit parang amoy sunog? May problema ba, Lily? Wala po. Sige po, aalis na po ako. Lily, may pakikisuyo sana ako sa'yo. Ano po yun? Tayo na lang ang nakakaalam nito, pwede ba? Huwag mo nang ipaalam pa sa iba. Pakiusap. Oo naman po. Makakaasa po kayo sa akin. Salamat kung ganon. Ingat ka sa pag-uwi. Makauwi na. Ay, ginabi ka yata. Nagpahangin lang po ako. Lily, alam ko na matanda ka na. Pero, papaalalahanan pa din kita, ha? Mag-iingat ka. Matuto kang uriin ng ayos sa mga naririnig at nakikita mo. Naiintindihan ko po, Lola. Sorry po, Lola. Hindi ko muna kayo masusunod. Sa ngayon, ayaw ko lang po kayong masaktan. Nagkakaintindihan ba tayo, Lily? Ayaw kitang mapahamak. Opo, Lola. Mag-iingat po ako. Sino ba yan? Gabi na! Lola, dalian mo. May nangyayari. Sige, sasama na ako. Lily, maiwan ka muna dito, ha? Huwag ka nang lumabas. Hindi gumaganda ang sitwasyon. Pag-alis ni Lola Imelda, nag-lock na ako ng pinto at nagtungo na ako sa kwarto ko para matulog. Ewan ko ba kung ano pa ang pumasok sa isipan ko, Madam Venus. Naisipan kong sumilip sa bintana. Paghawi ko ng kurtina, nakita ko si Meryl. Palingon-lingon na lumampas sa bahay ni Lola. Pagkatapos, dumiretso siya sa daan papunta sa bahay ni Aling Rosing. Nagpasya akong sundan siya. Nasaan na si Meryl? Dito ko siya nakitang pumunta. Parang amoy siga.
Saan kaya yung nanggagaling? Gabing-gabi na nagsisiga pa. Lily? Lili ng ina mo! Kevin! Kevin, ang gugulat ka naman eh! Bakit nasa labas ka pa? Gabi na. Para kasing nakita ko si Meryl sa banda dito. Si Meryl? Ay hindi, si Pinocchio. Si Meryl nga, di ba? Nakita ko siyang lumampas sa amin tapos dumiretso siya papunta dito. Ano yun? Hindi ko alam. Pero magtago ka sa likod ko. Papalipit na. Anak ng teting naman oh. Dagalang pala. Akala ko kung ano na. Ako din. Mabuti pa. Ihatid na kita pabalik sa inyo. Pero paano si Meryl? Pabayaan mo na yung si Meryl. Makakauwi yun. Mas maton pa yun sa akin. Oo, mas maton pa ako sa'yo. Gusto mo bigyan kita ng isang suntok? Kung patulugin kaya kita. Oh, nandiyan ka na pala. Oo, kanina pa. Kitang-kita ko din na para kayong mga ungas na nagulat sa daga. Ha? Paano na kaya kayo kung totoong aswang ng kaharap nyo? Namatay na lang kayo na natatakot. Pero saan ka galing, Meryl? Nakita kita na lumampas sa amin at paglingon-lingon ko sa paligid. Parang may hinahanap ka. Nanguha ako nito. Nanguha ka ng ikmo? Napansin ko kasi na wala ng ikmo si Perli. Mang Perlito. Huwag ka mag-alala. Magugustuhan ni tatay yan. At hindi ko gusto ang tunog ng tili na yun. Ilang sandali pa at may nakasalubong kaming babae na humingi ng tulong. Nabiktima ng talimuwang ang kasama niyang lalaki. Mabuti at nakatakas sila. Tanging ang hinliliit at kaliwang daliri noong lalaki ang nakuha. Totoo na mabutit nandoon kayo. Pero ikaw, Lily, ang alam ko, ilang beses ka nang sinabihan ng lola mo na huwag mo nang maglalabas sa gabi. Pasensya na po. Ikaw din, Meryl. Ano at nasa labas ka? Ang alam ko ay may usapan tayo na hindi ka lalabas nang hindi kasama si Kevin. Pasensya na. Lily, huwag mo sanang mamasamain. Pero totoo ba na nadadalas ka daw kina Roseng? Hindi naman po masaya. Ayaw ng lola mo na magsalita dahil ayaw niyang magtunog na naninira. Pero ibahin mo ko, Mang Perlito, si Aling Rosing naman po ay... hindi lahat ng ipinapakita at sinasabi sa iyo ng isang tao ay ang buong katotohanan. Makinig ka bago ka mapahamak. Kay Aling Rosing po. Pero maliban po sa pagiging masungit, wala naman po akong nararamdamang panganib sa kanya. Kadalasan kung sino pa ang mukhang inosente, iyon ang pinakamapanganib. Hindi po ba para lang ninyong hinuhusgan si Aling Rosing? Lily, sandali lang. Pakinggan mo muna si tatay. Alam niyo po ba, kahit hindi niyo po kinikibo si Aling Rosing, itinuturing pa din niya kayong mga kaibigan. Paano po ninyo nagagawa na tiisin siya? Dahil po ba wala siyang gamit tulad ninyo? Lily, hayaan mo lang siya, Kevin. Yung hardin po sa harap ng bahay niya, patuloy po niyang inaalagaan dahil sa alaala ng pagkakaibigan nila ni Lola. Yan bang sinabi niya sa'yo? Ano po nakakatawa? Ganyan po bang tamang pag-uugali ng isang tao na ginabayan ng espiritual? Wala na po bang pagpapahalaga sa damdamin ng iba? Sana kayo na lang ang nawalan ng gamit? Sa tingin ko, kailangan mong humingi ng paumanhin sa tatay ko. At bakit naman ako hihingi ng tawad? Sila ito ng lola ko. Kayo! Kayo ang nanguhusga kay Aling Rosing! Naturingan kayong mga kaibigan niya? Pero noong lumulubog ang bangka niya, inabandonan niyo siya. Mas makabubuting manahimik ka na. Bago ko pa may masabing mga bagay na hindi mo na mababawi pa. At ikaw, makakabawi ka pa ba sa kasalanan mo, ha? Alam kaya ni Lola ang ginagawa mo? Anong kasalanan? Ano nga kaya ano? Alam din kaya ng tatay mong ginagawa mo? Bago po ninyo ako parangalan, mas mabuti pong binabantayan nyo ang ginagawa ng anak ninyo. Baka gusto nyong itama din ang pambababae ninyo. Aalis na po ako. Lily, bakit hindi mo muna pakinggan ang panig nila? Alam mo, sayang ka. Mas maganda na pag-isipan mo muna kung talagang gusto mong ipagpatuloy ang ugnayan mo sa mga yan. Baka mamaya, matagpuan mo na lang sarili mo na lumuluhan ng balde-baldeng dugo.
Pagsapit ng araw ng Lunes, isang araw, bago ang takdang araw ng pagkikita namin ni Aling Rosing, nabalitaan ko na inatake siya ng aswang. Hindi naman malala ang mga sugat niya, pero umugong ang bulong-bulungan na hindi siya nakalaban. Tama ang sinabi ni Lola Imelda, hindi na nga pinakikinggan si Aling Rosing na mga gabay. Dahil doon, napilitan akong humingi ng tulong kay Mang Perlito. Maupo ka, Neng. Sorry po sa naging asal ko noong nakaraan na nandito ako. Pare-pareho lang tayong may nasabi, no? Pero hindi ko po babawiin ang mga sinabi ko. Naunawaan ko at wala ding silbi na ipabawi ang mga yun sa'yo. Ang salita, kapag nasambit na, hindi na yun mababawi. Anong may tutulong ko sa'yo? Nagkasundo po kami na magkita ni Aling Rosing bukas. Gusto ko po sana na magpaturo paano lumaban sa aswang at makakuha ng ilang pangontra. Gawa ba sa kawali yung tenga mo? O yung tuktok mong may sira? Pabayaan mo na si Aling Rosing. Madali lang para sa inyo sabihin yan no? Hindi mo kasi lubos na nauunawaan ang lagay ni Aling Rosing. Tama na yan. Lily, hindi kita masisisi kung may mas mabigat ang mga salita ni Rosing sa'yo. Kasalanan namin dahil hindi kami nagsasalita. Tay, hindi nyo naman yun Tabayaan mo na, Kevin. Lily, maniwala ka na wala akong galit sa'yo. Gusto ko din na malaman mo na kahit ano pang pinaniniwalaan mo, laging bukas ang tahanan ko para sa'yo. Salamat po. Pasensya na po kayo sa akin kung naging magaspang po ang tono ng pananalita ko. Nako, ganda. Hayaan na natin yon. Ngumiti ka na, ha? Hindi ako galit. Gusto ko lang malaman mo na nag-aalala kami para sa'yo. Kaming matatanda ang may problema at kayong mga bata ay hindi dapat nadadamay. Pero damay na po kami. Idinamay na kami ng sinungaling na si Aling Rosing. Hindi siya sinungaling. Hindi lang siya naiintindihan ng mga tao sa paligid niya. Tutulungan na kita, Lily. Tay, hindi magandang ideya yan. Pero gusto kong malaman mo ang ilang bagay. Una, totoo na sinugod ng aswang si Rosing. Pero Pero ano? hindi yun ang buong katotohanan. Pangalawa, gusto kong ipangako mo sa akin na sa oras na makaharap mo ang talimuwang, gusto kong bigyan mo siya ng wakas ng walang pag-aalinlangan. Ano po? Kung aayon ka na mangako, tuturuan kita ng mga dasal. Padadalhan din kita ng mga pangontra at pasasamahan kita sa isa sa mga gabay ko. Nangangako po ako. Kinabukasan, araw ng Martes, dala ang mga dasal at baon ang natutunan ko mula kay Mang Perlito. Nagpaalam ako kay Lola Imelda. Wala siyang kibo buong araw, pero pagsapit ng hapon, ang tanging sinabi niya lang sa akin ay, Patnubayan ka ng Diyos. Mag-iingat ka ha. Aling Rosing? Aling Rosing, si Lily po ako. Ha? Bakit bukas to? Nagsisiga ba siya? Nangangamoy Aling Rosing! Pinuntahan ko na po kayo pa. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Lumayo ka sa akin! Si Aling Rosing! Baka kung ano nangyari sa kanya! Aling Rosing! Aling Rosing! Nasaan ba siya? May mga pinsala pa siya mula sa pang-aatake ng aswang. Paano kung... Hindi ganun kahina si Aling Rosing. Kung wala akong nakitang katawan, posibleng nauna siya sa tagpuan namin. tinakbo ko ang lugar kung saan nagkasundo kaming magkita ni Aling Rosing. Napanatag ako nang makita ko na naroroon siya at kampanteng nakaupo, nakatanaw sa malayo. Nakangiti siyang lumingon sa akin. Nandito ka na. Opo, buti na lang po talaga.
nandito kayo. Bakit ba parang hapong-hapo ka? Tumakbo po ako dito mula sa bahay ninyo. Alalang-alala po ako sa inyo. Eh bakit naman? Pagkadating ko po sa bahay ninyo, may inabutan po akong aswang. Anong aswang? Hindi ko po alam pero iba po yung sa nakita ko nung isang gabi na nabiktima ng dayo. Paanong iba? Madilaw po ang balat tapos kulay itim ang buslig ng mata. Habang puti naman ang... Alikmata at inlaan. Opo, ganun na nga po. Paano niyo po? Nalaman? Opo, Paano nga ba ano? Ang tanga-tanga ka. Bakit ba hindi ko muna nilinaw ano? Aling Rosing, ano pong nakakatawa? Anong nakakatawa? Ako ang nakakatawa. Na hindi kita tinanong. Hindi po tinanong na. Anong itsura ng aswang na nakita mo nung gabi? Aswang na may magandang hubog po ng katawan. May mahabang buhok na itim. At tambuhalang pakpak na parang paniki. Ang tanga-tanga ko talaga. Pero hindi bale. Walang nagbabago sa plano. Plano po? Oo, plano. Ang plano ko, lalapain ka. Diyos ko po! Aswang! Aswang! Nan ko ang puso ko. Habang pasugod ang aswang sa akin, wala akong ibang nagawa kundi hintayin na lang ang sintensya ko. Patay na ako! Aswang! Aswang! Rosing, mamili ka. Papatayin na kita ngayon pa lang o susuko ka ng maayos. Lily, Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Aswang ka! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! May aswang! Mona! Ano? Lily! Lily, nasakta... Huwag ka lalapit! Ikaw nakapulang aswang ka! Lily, nagkakamali ka. Umalma ka. Huwag mo ko sasabihang umalma! Walang kakalma-kalma sa sitwasyon ko ngayon! huwag kang malikot. Humuhulag po sa pagpipigil ko sa aking lakas. Kapag napipikon ako. Lily, hindi mo ba ako nakikilala? Ako ito, si Meryl. Meryl? Hindi! Hindi ito totoo! Binabangungot lang ako! Hindi ka susuko, ha? Sige, desisyon mo yan. Lily, patawarin mo ko. Paalam na sa'yo, Rosie. Wag! What? Tinangkakin na pain, bakit wag? Meryl, parang awa mo na! Bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon! Yan ba talaga ang gusto mo? Oo, parang awa mo na! Mona! Huwag kang bibitaw. Gagamutin ka namin, tatay. Umida ka ng Diyos ang bangkilan. Boba, kakasama mo yan sa mga tao naging mahina ka na rin. Malambot, walang silbi. Tama. Lily! Bitawan mo siya, Aling Rosing! Adjuro te non me fugis. Hindi ka ba makagalaw, Rosing? Pasensya ka na. Hindi kita gustong kalabanin. Hanggat maaari sana, hindi ko gusto na sumapit tayo sa ganitong sitwasyon. Mang Perlito! Pasensya ka na, ganda. Naranasan mo pa ang bangungot na ito. Ano po nangyayari? Bakit po biglang hindi siya kumikilos? Ipinako ko muna siya. Mamaya na tayo mag-usap, iha. Paalam, Rosing. Sana sa susunod na habang buhay, maging masaya, anak. Tapos na. Tay! Si Mona! Tay! Diyos ng mga bangkilan. Mona, naririnig mo ba ako? Perlito, Oo, ako nga ito. Pag kang mag-alala,
Gagamutin kita. Nakalipas ang 2 linggo. Wala kaming anumang uri ng komunikasyon ni Kevin. Maging si Mang Perlito ay hindi ko nakikita. Sa 3 linggo, sumulpot sa bahay ni Lola si Kevin. Hiniling na mag-usap kami. Pinaunlakan ko naman siya. Kumusta ka? Hindi ko alam. Sa totoo lang, para pa din akong nasa panaginip Sabi ni tatay, pwede ko na daw linawin ang lahat sa'yo. na gusto ko pa ba? Ayaw mo na ba? Hindi ko alam. Subukan mo kayang magtanong. Noong gabi na napatay ang Dayo, nakita ko kayo ni Meril. Ha? Bakit hindi mo kami kinausap? Nakakita ako ng aswang. Sexy na babae na may ubod laki ng pakpak ng paniki. Kausapin? Hunghang ka ba? Anong gusto mong malaman? Si Meril ba ang pumatay sa Dayo? Hindi. Ang totoo niyan, siya ang unang nakaamoy na may aswang nakakalat-kalat. Sabi niya may talimuwang. Dahil amoy siga, bigla siyang nag-anyong bangkilan at sinugsog yun. Ngunit huli na ang lahat. Napaslang na ang Dayo. Eh yung santambak na magandang babae na kasama niyo. Lily, hindi namin mga babae ang nakikita mo. Kapag sinabi mo na kaibigan niyo lang sila, sasampalin kita. Manda ka sa akin. Matatawag mo bang kaibigan ng mismong kalahi mo na nagtapon sa'yo? Ano? Lily, ang Diyos ang bangkilan na si Adika. Siya ang nanay ko. Tatay ko si Carlito, ang matipunong albularyo na kuya ni Perlito. Kevin, nagbibiro ka lang, di ba? Hindi ako nagbibiro. Yun ang totoo. Kung ganun, aswang ka din? Maliban sa gandang lahi, wala akong anumang namana sa nanay ko. Sabi ni Tatay Perlito, baka daw dahil sa may dugong engkanto din kami. Kaya hindi ako tinablan. Isa pa, lalaki ako. Pero may lubog naman yung uso mo. May dugong engkanto lang. Nalahian. Ganun. Pero hindi nakamana ng kahit na ano. Maliban sa kakayanan na makipag-usap sa espiritual. Lapitin din pala ng mga maligno. Kung hindi yung mga babaeng pumupunta sa inyo, ano yung mga yun? Kliyente. Kliyente? Mga matchmaker kami para sa mga bangkilan. Hinahanapan namin sila ng makakapareha para magbigay sa kanila ng supling. Kami ang mga albularyo na tumutulong para magparami sila. Bali parang mga bugaw kayo? Matchmaker nga, hindi bugaw. Ang sama ng dating eh. Pero parang gano'n na nga. Dahil nagbibigay sila ng gintong luya at ilang hiyas kapalit ng serbisyo namin. Kung itinapon ka nila, at kung mga bangkila ng may mga gawa sa pagkamatay ng tatay mo, bakit niyo sila tinutulungan ni Mang Perlito? Pagpapasalamat sa nanay ko na si Adika. Dahil una, pinili niya na mabuhay ako. Pangalawa, pinatakas niya si tatay. At isa pa, pinili na lang ni tatay ang ganong papel para matigil ng pandudukot nila ng mga kalalakihan. Ganun pala. Dakilang adhikain. Parang ganon, sabi ni tatay. Ang sino mong may kakayanan na espiritual ay may obligasyon o pananagutan na tumulong sa kapwa, sa komunidad. Lily, maniwala ka, hindi ako babaero. Kahit si tatay, hindi din. Sa edad nun na si Tenta, torpe pa yun. Si Tenta na. Tapos kamukha pa rin ni Eddie Garcia, tapos torpe. Niloloko mo na yata ako, Kevin eh. Hindi, nagsasabi ako ng totoo. Torpe yung si tatay. Basta Lily, maniwala ka. Hindi ako pabling. Mamatay man ako. Hindi na mahalaga kung babaero ka o hindi. Lily, Okay na yun. Tanggap ko na. talaga? Oo, tanggap kong kayo ni Meril ang para sa isa't isa. Meril, Mona, o kung ano man ang tunay niyang pangalan. Ha? Seryoso ka dyan? Oo naman. Ano ba? Huwag mo ang guluhin ang isip ko. Okay na ako. Bagay naman kayo eh. Huwag ka magalala. Hindi ako gagaya kay Aling Rosing na nabaliw. Halika, sumama ka muna sa amin ha. Ayoko. Ang sadista mo naman. Sumuko lang ako eh. Gusto mo pa bang ipamukha sa akin na? Sumama ka na muna sa amin, sige na.
Hindi na kita kukulitin pagkatapos. Sabi nga ng mga kabataan, marupok. Opo, Madam Venus. Ubod ako ng rupok. Sumama ako kay Kevin sa bahay nila. Sa bawat hakbang, naririnig ko na nababasag ang puso ko. Gusto kong maglupasay o hindi kaya manakbo. Pero inisip ko na lang na kailangan kong pagdaanan yon para tuluyan ng mabura ang anumang nararamdaman ko para kay Kevin. Pagdating namin sa bahay nila, Ayoko na. Busog na ako. Isa na lang. Sabi mo mahal mo ko. Bakit ayaw mong sumunod? Ang daya mo naman. Ginagamit ng pag-amin ko ng damdamin ko sa'yo para mapasunod mo ko. Sige na naman. Para sa ikabubuti mo ito. Kumain ka na. Ano tong nakikita ko? May shooting ba dito? Nung isang linggo pa sila ganyan. Lalanggamin na nga ako eh. Anong nangyayari? Bakit ganyan? Nananaginip ba ako? Ang totoo niyan, laban si Mona sa ginagawa ng kalahi niya na nagpapahanap ng makakaniig upang magbuntis. Kahit pa para sa pagdami nila yon. Oh, anong kinalaman nito sa nakikita ko doon? Gusto niya na makaranas ng tunay na pag-ibig. Parang sa mga tao. Hindi daw siya papayag na maanakan kung walang pagmamahal. Kaya nakituloy siya sa amin. Ang kaso, Nagkagusto siya sa tatay mo. At itong lambingan na ito, nasing tamis yata ng arnibal ng taho, ang naging resulta. gusto din naman siya ni tatay. Torpe lang yang si 70 anyos na yan. Kaya natagalan na magkaroon sila ng malinaw na intindihan. Naririnig ko kayo. Pumarinin na nga kayo dito sa hapag. Sumabay kayo ng kain sa amin. Kapag agahan na po ko sa amin. Kahit prutas lang, kumain kayo dito. Hello, Lily. Na-miss kita. Hello, Meryl. Ay, mali pala. Mona. Teka. Ano nang itatawag ko pala sa'yo? Baka mamaya magalit ka. Meryl na lang. Mona ang pangalan bangkilan ko pero Meryl ang pangalang tao na bigay sa akin ni Perlito. Para sa akin, mas mahalaga ang pangalan na yon. Lily, siguro ay may mga tanong ka tungkol kay Rosing. Siguro, isa lang po. Isasagutin kita. Huwag kang mahiyang magtanong, Iha. Bakit po siya nagkaganon? Bakit po naging masama ang isang magaling na albularyo? Hindi sa paninira. Pero isa siyang delusional na babae. Iyon si Rosing. Delusional po? Paano po naging isang delusional? Nang mapabalik ako dito sa amin, matapos ako mapalaya mula sa kuta ng mga bangkilan, nagkwento si Mang Perlito. Sabi niya nang makabalik siya, nag-iba si Aling Rosing. Iba ang paniniwala nito sa mga bagay-bagay. Ayon sa kanya, Ganun ba? Hindi na pala makakabalik pa si Carlito sa atin talaga. pasensya ka na at naghintay pa ako na mag-21 si Kevin. Ayos lang. Ang mahalaga, nalaman ko ang totoo. Ay, matanong ko lang. Naghirap ba siya? Oo. Sa pilyong biruan, sasabihin mo na namatay siya sa sarap. Pero ang totoo, namatay siya sa hirap. Sa pagod. Ay, Diyos ko. Ang kawawang si Carlito. Kung anong ginanda ng mga bangkilan, siyang lupit nila. Isang bangungot ang marinig ang walang tigil na kiskisan ng mga katawan. Ang mga ungol, ang makamundong hiyaw sa tuwing maaabot nila ang sukdulan. Masusuka yata ako. Pasensya ka na. Hindi ko nais na magbigay ng nakakarimarim na larawan sa isipan mo. Kung ganon, ang ikinasawi ni Carlito ay... Naubusan siya ng lakas. Hayon! Palihim pa nag-uusap ang dalawa. Nasaan na si Carlito? Ilang beses ko bang uulitin sa'yo? Wala na si kuya. Hindi ang totoo. Nangako siya sa akin. Sa akin! Babalikan niya ako! Rosing,
Utang na loob, hindi ikaw ang pinangakuan kung hindi itong si Imelda. Ako pakakasalan niya. Kaya sa akin siya nangako. Hindi sa kung kanino man ang iniisip ninyo, kundi sa akin lang. Baka nalilimutan mo na kaya ka lang naman pakakasalan ni Kuya ay dahil sa hiling nitong si Imelda. Walang ganon. Nagmamahalan kami ni Carlito at tinutokso siya ng ahas ng babaeng yan. Isang huwad na kaibigan. Ikaw ang huwad. Pinagnasahan mo ang nobyo ng kaibigan mo. Hindi ba't naglulukalukahan ka pa at nagbanta na gagawa ng masama ang iyong sarili kung hindi ka pa pakakasalan ni Kuya? Wala yung katotohanan. Mga sinungaling. Mula noon nag-iba na siya. Nagpabayaan na siya sa espiritual. Hanggang sa nabalita namin na tumatawag na siya sa dilim at naging isang talimuwang. Kapanipaniwala ang mga salita niya, hindi ba? Magaling siyang gumawa ng kwento. Pero ito naman ay napag-uusapan na lang. Hindi na natin dapat ungkatin pa dahil wala na siya. Hindi na niya may pagtatanggol ang sarili niya. Awa at takot. Yun ang naramdaman ko matapos kong marinig ang kwento ni Mang Perlito. Mas nakakatakot pa yon sa kahit anong kwentong aswang. Sadyang nakakatakot ang mga tao, lalo na ang mga sinungaling. Nang dahil sa kasinungalingan ni Aling Rosing, napaikot niya ako at napapaniwala. Dahil sa awa ko sa kanya, nakapagbitaw ako ng masasakit na salita sa mga tao na nagmamalasakit lang sa akin. Uy, natahimik ka na dyan. Nahihiya kasi ako. Kung pwede lang akong kainin ng lupa, siguro nagpalamon na ako. Huwag naman, malulungkot ako niyan. Kevin, siguro sawa ka na marinig to. Dahil makailang ulit na din akong humihingi ng tawad sa tatay mo, pero patawarin mo ako sa lahat ng masamang nasabi ko sa inyo. Ayos lang yan. Alam mo ba, nung una ko makausap si Aling Rosing, munti ka na din ako maniwala. Buti na lang talaga, sanggang tikit kami ni tatay. Sama ako. Matapos ko siyang kampihan at paniwalaan, nakaramdam ako ng kapanatagan ngayong wala na siya. Yun bang salamat wala na siya? Sa ginawa niyang gulo, tapos munti ka pa niyang lapain. Kung hindi ka makaramdam ng ganyan, magtataka ako. Siguro nga. Usaping damdamin na rin lang. Paano na? Anong paano na? Patatagalin pa ba natin to? Ewan ko. Lily, hindi na tayo mga teenager para magpakiramdaman. Aaminin ko, gusto talaga kita. Unang kita ko pa lang sa'yo. Ikaw ba? Hindi naman malabo na ganon din ako. Ang ibig kong Pakasal na tayo? Ano? Hoy, matapos kang magnakaw ng halik, kasal na agad? Baka maagaw ka pa ng iba. Ang hina mo pa naman sa pang-aakit ng bangkilan. Ha? Ay, hindi mo po alam? Na ano? Ilang beses kang natutulala kapag nakakatitigan mo ang mga magagandang babae na kasama namin, di ba? Oo. At ngayon nabanggit mo na yan, tama ka. Dahil yun sa pang-akit ng bangkilan. Kumakain sila ng enerhiya mo. Hala, ganun pala yun? Kaya pakasal ka na sa akin. Para ako na lang ang katitigan mo. Isa pa, baka nabuntis ka na sa halip na pinagsaluhan natin. Sira ka talaga. Matapos noon, naging magkasintahan na kami ni Kevin. Naunang naging opisyal na mag-asawa sina Mang Perlito at Meryl. Nakakatuwa na nagkaanak pa sila ng 8 at puro mga babae. Kami naman ni Kevin ay bumukod na matapos kaming makasal at namuhay na sa may Fairview. Nabiyayaan kami ng 4 na anak, kambal na babae at kambal na lalaki. Isa sa mga aral na napulot ko ay huwag agad magtiwala. Marami ang magaling magsinungaling at baluktutin ang katotohanan. Kawawa ka
kung maniniwala ka ng walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Sa makabagong panahon, sa tingin ko, ito ang pinakamahalagang matututunan natin. Hindi lahat ng ating nababasa, napapanood o napapakinggan ay totoo. Maging mapagmatsyag tayo. Maging mapili din tayo sa mga taong ating kakaibiganin at pagkakatiwalaan. Baka mamaya, puro delusyon lang pala nila ang kanilang ibinabahagi sa atin. Mahirap matagpuan ang ating mga sarili na nakabuhol sa patong-patong na kasinungalingan. Hanggang dito na lamang po, Madam Venus. Naway manatili po kayong matapat sa lahat ng oras. Nagmamahal, Lilian. Hala, ginabi